Sa last chapter, nakita natin kung gaano kahigpit ang rules ng academy sa mga freshmen. Wala silang maayos na damit at pagkain, tas bawal pa sila lumabas at humingi ng tulong sa mga senpai nila. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Nakita rin natin na nahahati ang mga estudyante sa 4 na dorms, depende sa social status. At ang pinakaapi at mababa ang tingin dito ay ang dorm ng mga slaves, servants, clowns, merchants at iba pang low-class citizens. Nalaman din natin na kaya pala magkaibigan si Yoner at si Gainando ay dahil binibigyan siya ng malaking allowance ng Empress para dito. Kitang-kita natin na kontentong-kontento ang ating bida sa lahat ng provisions ng academy nila. Pero the rest ng mga nobles ay bitin na bitin sa quality ng pagkain, damit at ng dorm rooms. Sobrang practical lang ng goal ni Lee. Ang strategy niya ay kumuha ng pinakamadadaling mga subjects na hindi mahigpit ang laban at madali lang makakuha ng grades para madali niyang masecure ang kanyang future. Sa first day of class nila, na-meet na nila ang isa sa mga teachers nila at kinagulat nila nung nakita nilang isa siyang troll. At sinabi pa ng guro nila na hindi naman daw siya nangangain ng tao, maliban na lang kung gutom na siya. At dito natin itutuloy ang kwento natin. Di maipinta ang reaksyon ng mga estudyante sa sinabi ni Miss Garcia Kim. Sabi ng guro, mukhang di na lang daw dapat siya nag-joke ng ganun. Anyway, start na ng class. Karamihan daw sa mga magic na matututunan nila, di pa raw nila magagamit agad hanggang sa maging adults na sila. Ang purpose ng klase nila ay para mahanap ng mga students kung anong klaseng magic ba ang bagay para sa kanila. May risks at dangers ang buhay mage, kaya andito siya para i-guide sila. Gumaan ang loob ng tatlo. Buti naman daw hindi lahat ng guru sa academy ay tulad nung Lich. Ano nga ba ang magic? Tanong ng guro. Sumagot si Ardenheart. A mage is someone who changes the world by their will. Tama, sabi ni Teacher Kim. Dagdag niya na ito ang process ng paghiram ng magic and mana power na galing sa mga sinaunang beings ng kapangyarihan na kayang baguhin ang mundo. Dapat ang isang mage ay aware sa magic na pumapaligid sa kanila, marunong mag-gather ng power nito at mag-combine ng energies para makagawa ng mga resulta. Minsan, need ng magic ang incantations o choreo or minsan dapat may agents. Pero ang pinaka-importante ay ang willpower. Ngayon oras na para sa practical demo. First time ng ating bida na sumubok gumamit ng wand at gumawa ng magic. Ano to? Nagkailaw na agad yung wand niya? Turo ng guro, first step ay mag-imagine kayo ng isang ilaw at i-maintain nyo ito. Mukhang nagagawa naman ni Yoner pero sa isip-isip niya ang hirap daw nito. Need niya mag-hyper-focus kundi magkakamali siya. Tulad sa kung gaano kahirap sumakay ng wild horse na mahirap i-control. Step 2, sabi ng guro, ay sumigaw ng incantation o ilaw. Dinemo ito ni Miss Kim at gumawa siya ng sobrang liwanag na magic. Mas maikling incantation, mas maganda, turo niya, para di ka madaling ma-distract. Mukhang nagigets na ni Lee kung paano ito gawin, kaya sinubukan na niya. Tas nakagawa siya ng isang malaking spark at nasaktan niya ang sarili niya. Ganon din ang nangyari kay Ardenheart at kay Yoner. Yung kay Gainando naman, nagwala pa ng kusa yung magic na ginawa niya. Pero pinakalma ito ni Miss Kim at ginawang angel wings. Ganon daw ang mangyayari sa magic kapag hindi ito na-control ng mabuti. Kulang pa sila sa control kaya mag-practice lang sila na mag-practice. Hanggat may natitira pa silang mana, just keep on practicing. Trabaho naman ng isang guro na bantayan sila para walang mapahamak. Makalipas ang ilang sandali, ang ilan sa mga classmates natin gumive up na. Sa isip ni Miss Kim, ang illuminate magic ang pinaka-basic sa lahat. Pero para sa first-timers, usually isang buwan ang inaabot bago ito matutunan ng maayos. Pero di alam ng mga students yon. Pinauulit lang sila na pinauulit ni Miss Kim. Pero habang tumatagal, parami ng parami ang mga students na sumusuko. Hanggang sa naiwan na lang si Lee na nag-iisang nakatayo. Nagtataka si Miss Kim kung paano kinakayanan ng estudyanteng ito na mag-try ng pang 7 beses. Madalas ang new student na maraming magic power hanggang pang 5 beses lang ang tinatagal. Ang magic power. Ang iba sa mga eastern tribes nila tawag dito energy. Tawag naman ng mga pakul na mga scholars dito ay aether. Divine power naman ang tawag dito ng mga priests. Marami itong nicknames at dahil nga isa itong consumable na resource sa loob ng bawat mage, ang mga bagong mages na di pa gaanong marunong mag-conserve ng mana power madalas nauubusan agad nito. Sobrang impressed si Miss Garcia Kim dito sa ating bida. Bukod pa doon ay nung tinanong niya kung anong pangalan niya, Lihan ang sinabi niya at hindi ang Wardenas family name. Ibig sabihin pro-equality itong ating bida. Naging favorite agad siya ni Miss Kim. Patingin nga ng kamay mo, sabi ni Miss Kim. Paghawak niya ng kamay ni Lee, para siyang na-transport sa isang vision ng sobrang daming tubig na umago sa kanya. Para siyang nasa ilalim ng dagat. May problema po ba? Tanong ni Lee at nagising niya dito si Miss Kim. Wala naman. Resume class, sabi ni Miss Kim. Bulong ni Gainando kay Yoner. Iligtas natin si Lee. Baka kainin siya ng troll. Tanga
Tanga ka ba? Sabi ni Yoner. Sinabihan ni Miss Kim si Lee na puntahan niya siya after school. Sinabi ng teacher sa students na normal lang sa simula na mabilis silang nauubusan ng magic power. Pero basta nagpa-practice sila, mag-grow pa ang capacity nila and magiging mas efficient sila sa paggamit nito. Special mention si Gaynando, sabi ng guro. Di ka rin dapat masobrahan ng practice kasi baka ma-injure ka naman. And di-reassure niya si Gaynando na hindi daw talaga siya kumakain ng mga estudyante. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ni Lee si Miss Garcia Kim. May mali po ba akong nagawa? Tanong ni Lee. Sabi ni Miss Kim, actually, nabanggit ka na sa akin ng headmaster natin. Nagulat si Lee, ano kaya sinabi ng leech tungkol sa kanya? Huwag ka mag-alala, sabi ni Miss Kim. Mukhang baliw lang daw talaga yung headmaster nila pero deep inside mabait siya. Di ito alam ng mga students pero matalas ang pagtingin ng kanilang headmaster sa mga tao. At sinasabi niya sa mga professors niya ang mga bagay na nakikita niya sa mga estudyante. Para rin ito sa safety ng lahat. Tulad nitong Beastman, nag-warning siya sa kanila na mukhang matigas ulo nito at delik sa iba. At ito namang estudyante may mixed demon blood so dapat mag-ingat sila sa pagturo ng holy magic kapag kasama siya sa klase. Pero ito ang sinabi niya tungkol kay Lihan. May malaki siyang potential para sa isang malaking kabobohan. Naisip ni Miss Kim na mayroong kasabihan sa East na ang kabobohan ay katumbas rin ng wisdom. So ano kaya ang isabihin ng headmaster? Mataas ang expectations ni Miss Kim kay Lihan. Ba't niyo po ako pinapunta dito? Tanong ni Lee. Sabi ni Miss Kim, kaya kita pinapunta dito? Dahil marami kang mana. Napakamot ulo si Lee. Sa isip niya, ayun lang naman pala. Ba't pa ako pinatawag ni Miss Kim para lang sabihin sa akin yun? Total lumalaki naman to during training. Tinuloy ni Miss Kim ang sinasabi niya. At hindi lang basta-basta maraming mana. Sobrang dami mong mana to the point na hindi ko na malaman ang hangganan ng iyong magic capacity. Napaganon na lang si Lee sa narinig niya. Ang amount ng mana ng isang tao ay considered rin na isang talent para sa isang mage. Pag onti lang ang mana mo, ang dami mong kailangan pagdaan ng mahihirap na proseso para lang paramihin ito. Pero pag mayaman ka sa mana, pwede kang maging medyo carefree sa paggamit nito. Laking tuwa ni Lee sa nalaman niya. Sa isip niya, kung ganun, ibig sabihin easy life na lang siya. Pero sabi ni Miss Kim, ang malas mo naman, Lee. Ha? Ano po sabihin ninyo, Miss Kim? Hindi po ba good news na sobrang dami kong mana? Sabi ni Miss Kim, usually oo. Mas maraming mana mas okay. Pero yung sayo kasi sobra-sobra na masyado. Example, itong tubig sa baso ko, madali lang kontrolin. Pero tingin mo pag buong tubig dagat ang kailangan mo kontrolin, madali lang ba yun? Na-realize ni Lee na tama ang sinabi ni Miss Kim dahil nga control ang pinaka-importanting matutunan lalo na sa simula. At ngayon, alam na niyang sobrang mahihirapan pala siya matutunan ito. Sinuotan siya ni Miss Kim ng isang bracelet. Isang bracelet daw yun na nag-a-absorb ng mana at sa ngayon makakatulong raw yun sa kanya. Thank you, Professor, sabi ni Lee. Sabi naman ni Miss Kim, hindi naman kita papatawagin kapag ganun lang kasimple yun, diba? Mukhang nakakabasa ata ng isip tong si Miss Kim Nag-advise si Miss Kim kay Lee na tingin niya mas mabuti kapag gagamit si Lee ng maraming iba't ibang magic skills para mas marami siyang makonsume na mana. Pwede siyang mag-practice mag-isa kung gusto niya since imposible naman na raw siyang maubusan. Sa isip-isip ni Lee, hindi naman ako naghahanap ng special treatment Mukhang mahihirapan ako sa sitwasyon na to. Kailangan ko lang siguro i-make sure na mataas grades ko. Tinanong ni Lee sina Yoner kung anong classes ba ang gusto nilang kunin. For sure gusto ko mag-alchemy, sabi ni Yoner. Tara, bakit hindi niyo ako samahan? Humiepal naman tong si Gaynando. Sabi niya kay Yoner, bakit naman daw alchemy? Pang servants lang yung mga ganun. Sabi ni Yoner, Lee, tumabi ka nga muna dyan. Galit na galit si Yoner kay Gaynando. Wag kang hihingi ng potion sa akin, sigaw ni Yoner. At since may experience si Lee sa melee combat, very good punch daw ang ginawa ni Yoner. Approve. Okay lang ba yung ginawa mo, Yoner? Okay lang yun, basta magsasorry na lang ako sa kanya bukas. Nakasalubong nila sa hallway ang mga students na galing sa Black Turtle Dorm. Di naman daw nila sila pinapansin pero ang awkward lang daw talaga nila makatingin sa kanila. Dalawang tipo ng reaction lang daw usually meron ang mga commoners pag nakaka-meet ng nobles. Either natatakot sila or ayaw nila silang lapitan. O minsan nagpaparinig sila ng galit nila. Gusto sana ni Lee maging friendly sa kanila kaso baka daw kasi mag-backfire lang ito. Dumating na ang kanilang professor. Andito na ba ang lahat? Sabi niya. So sa school nila meron na silang lich. Check. Isang half troll. Check. At ngayon naman ay isang professor na dwarf. Ako si Origolem Gumdar. Call me Professor Origolem. Alam ko kung anong iniisip ninyo.
Ang ganda naman ng school building na nandun. So anong ginagawa natin dito sa labas, sa field? Sumagot si Ardenhart. Para matutunan namin na pakiramdaman ang mana na nasa nature kasi importante iyon para sa isang alchemist. Walang imik ang profesor. Alam mo ba ang tamang sagot, Lihan? Hindi ako sigurado eh. Sumagot si Lee. Dahil dito tayo makakakuha ng maraming materials? Ayun ang tamang sagot, sabi ni Professor Uregulem. Tuwang-tuwa naman ang ating bida dahil may tama siya. Buti naman marunong ka gumamit ng utak, sabi ng dwarf. Selos si Ardenhart. Pikon. Sa isip-isip ni Lee, hindi nga ako gumamit ng utak dun eh. Common sense lang naging tama pa nga. Nako, ayaw ko pa naman magkaroon ng karibal na kaklase. Nagsalita na ang prof. Makinig kayo. Kaya tayo nanditong lahat ay para maturuan ko kayo ng mga bagay na kailangan ninyo para sa alchemy. Alam ko ang iniisip ninyo na ang dalawang pinaka-importanting bagay ay talento at control. Pero ang tunay na importante dito ay ang pag-gather ng materials. At dito nagtatapos ang ating video. Ano sa tingin ninyo? Si Ardenhart kaya ang magiging student rival ni Lee sa school? Magiging madaling subject kaya itong alchemy para sa students o mahirap din? Sabihin niyo lang sa comment section. Huwag kalimutan mag-like and subscribe para ma-notify ka sa susunod na mga videos. Ako nga pala si Oni-chan Enghan. See you next time, guys!